gumagawa ng mga maling turo ng Islam na sila ay mga Muslim, kaya inuhusgahan lamang sila ng mga tao na ito ay ginagawa nila, kaya sinasabi nila ang mga Muslim ay ganito sila. Ngunit sa katotohanan, mga kapatid, ang Islam ay kinuha ito sa hango sa wikang Arabic na salam. Nang ibig sabihin ng salam ay ang katahimikan, katiwasayan, at kapayapaan. Kaya bagat naman tayo minsan nakikita ng mga Muslim, sinasabi natin, Assalamualaikum, naway ang kapayapaan ay mapasayo, aking kapatid sa Islam. Ano naman ang pag-explain ng mga dalubhasa tungkol sa Islam? Ang mga dalubhasa ay i-explain nila ang Islam na sinabi nila, ang Islam wal istislamu lillah bi rububiyatihi wa bi uluhiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa inqiyadu lahu min asy-syirk. At marami pang iba ang pagkanilang pagka-explain sa Islam. Ang ibig sabihin ng sinabi nila ay ang Islam ay ito ang tunay na pag-surrender. Total surrender, submission to the oneness of God, to the oneness of Allah. Ito yung sinasabi natin na tayo ay lubusan nagpapakukok, sumusubo tayo. Tinataliman natin na tayo ay naniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Yun ang sinasabi na pag-testify natin ang la ilaha illallah. Nandun yung sinasabi natin al-nafi wal-iqba. Nang ibig sabihin ng nafi ay yung sinasabi mo na hindi mo tinatanggap. La ilaha, walang Diyos illallah, maliban sa Allah. So yun ang ibig sabihin ng la ilaha illallah. So, ang Islam ay ito yung nangangahulugan na tinatalima mo, pinapaniwalaan mo ng Allah ang nag-iisang Diyos, kung ano ang gusto niya at ipinag-utos niya, yun ang dapat gawin ng isang mananampalatayang Muslim. Paniniwala na siya ang lumikha. May kaalaman, gumawa ng sanlibutan, ginawa tayo para sambahin siya. Nandun din yung sinasabi natin, ang pagsamba ay naaangkop sa kanya lamang. Nandun yung katulad na pagsamba natin sa sala, pag-aayon, paggawa ng mabuti. Bakit natin ito ginagawa? Dahil ito ay para sa kanya din. Yun ang tanging layunin kung bakit tayo nilikha ng Allah dito sa mundo. So, yung mga pangalan niya, yung mga katangian niya, pinapaniwalaan niyo ng Muslim. So, ito, kung uuwi natin mga kapatid, ito yung sinasabing Islam. Ayon sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na al-Muslim, man salim al-Muslimuna bilisani wa yadi. Sa Rawahul Bukhari wa Muslim. Nang ibig sabihin niya, ang Muslim, nang ibig sabihin ng Muslim, ay ang tao na sumusunod sa utos ng Allah. So, ibig sabihin, ang Muslim ay kung sino yung ang kanyang dila at ang kanyang kamay ay mapayapa sa kanyang kapwa Muslim. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, tayo ay secure tayo sa kapatid natin Muslim na hindi tayo ipapahamak, hindi tayo sisiraan, o protektahan tayo mula sa pamamagitan ng kanyang dila at kanyang kamay. So, paano natin makikita na ang Islam ay ang sinasabing na may 5 haligi ang Islam, na ito ba ay nasa Quran? Mga kapatid, ang 5 haligi ng Islam, lahat ito nasa Quran. Una, yung paniniwala natin na walang Diyos maliban sa Allah. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Maniwala kayo, tanggapin ninyo ang Allah, ang nag-iisang Diyos, at tanggapin niyo, paniwalaan mo sa inyong mga propeta, ang propeta Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Pagdating naman sa pangalawang haligi ng Islam, ang sinasabi natin na ito yung pagdarasal, pagpapatira pa, na ito ay ginawa lahat ng mga propeta. Hindi lang mo si Propeta Muhammad. Pagkus ang mga naunang propeta sa kanila, nagpatira sila, sumamba sila sa nag-iisang Diyos, tumuro sila, tinuruan nila ang isang katauhan sa bawat henerasyon na ang pagturo nila ay ang Islam.
So ito yung sinasabing pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah sa Quran ay وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Itaguyod nyo, magsamba kayo bilang pag-aalaala sa akin. Pangatlo mga kapatid ay sinasabi natin na pagbibigay ng zakah. Kung tayo ay bibigyan ng Allah ng mga kayamanan, biyaya mula sa Kanya, hindi lang natin itong pag-aari, pagkus ito ay bilang tiwala ng Allah sa atin. Sinabi ng Allah, ibigay ninyo ang mga zakat doon sa mga ipinagkaloob namin sa inyo, liyutahhira amwalakum. Para ito ay nalilinis niya ang sinasabing ating mga kayamanan. Karapatan yun ng kayamanan natin, karapatan ng Allah sa atin yun, karapatan na ibigay yun sa mga nangangailangan. Ang apat ay sinasabing pag-aayon. Ano ito pag-aayon? Mga kapatid, hindi lang ang mga Muslim yung nag-aayuno. Pagpus, pati na rin yung mga nauna na mga generasyon. Sila ay nag-ayuno. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Sinabi ng Allah sa banal na Quran. O mga mananampalataya, ang sinasabi buwan ng Ramadan ay pinag-uutos namin sa inyo, katulad ng mga pag-utos namin doon sa mga nauna sa inyo. Bakit ito pinag-utos ng Allah? La'allakum tattaqun. Dahil ang katuruan ng Ramadan, ang buwan ng pag-aayuno, mga kapatid, ay ito ay binibigyan tayo ng training. Isang buwan tumarating sa bawat taon para tayo ay manubalik sa Allah, para itigil natin ang mga bagay na ginagawa natin na makamundo na walang silbi. Buwan na ito ay ginagawa natin, training natin sa Allah na pagdarasal, pagbasa ng Quran, paggawa ng pagbuti, pagtigil sa mga bagay na ito ay dating ginagawa natin na makasalanan tayo sa pagtingin sa masama, pagkikinig sa mga masasama. Ito yung turo ng Ramadan. Kaya bagat naman sa loob ng isang buwan, mas pinawala ng Ramadan, kailangan meron pa rin nananatili na turo ng Ramadan para sa atin. Pang-lima bilang isang pagbulit tungkol sa ating relihiyong Islam, haligi ay ang Hajj. Na ang Hajj, al-Hajj ashhurun ma'lumat, sinabi ng Allah. Ang Hajj ay ito ay buwan na alam ng bawat isa. Na kung bakit tayo nag-Hajj ay kung sino lamang yung kaya niya na mag-Hajj. So kung bubuuin natin mga kapatid, ito sinasabi natin 5 haligi ng Islam. Nandito yung tunay ng pagka-Muslim ng isang tao. Na ang pagka-Muslim ng isang tao, mapayapa siya, mapagmahal siya sa kapwa, matutuo siya sa sarili niya, naniniwala siya sa tunay na nag-iisang Diyos at hindi naniniwala sa anumang mga Diyos-Diyosan dito sa sanglibutan. Alam natin na kung bakit ang mga ibang tao ay nanaligaw dahil doon sa syaitan, dahil doon sa pagnanasa at dahil sa mga paggawa nila ng mga masasama na sinusunod nila kung anong gusto ng sarili nila. Itong syaitan na to, ang gayunin niya ay ang ilayo ang Muslim sa Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, ito, ang Muslim, batid niya ito, alam niya. Kung bakit tayo magdarasal mga kapatid, ang pagdarasal, inna salata, tanhaan al-fahsha wal munkar. Dahil ang pagdarasal natin, ito ay komunikasyon natin araw-araw sa Allah. Dahil ito ay nagbibigay aral sa atin na huwag natin gawin ang mga bagay na ito ay pinagbabawal ng Allah. Ito ang essence ng ating pagdarasal. Kung magbibigay tayo ng zakat bilang isang Muslim, itinuturo sa bawat isa na maging matulungin, mapagmahal sa kapwa. Lalo-lalo na yung mga nangangailangan at mga duka. Ang pag-aayuno, yung guide sinabi na natin, tinuturuan ang sarili na huwag maging sakim. May sariling disiplina sa kanyang sarili. Na hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka makikipagdalik sa asawa mo. Sa araw na yun, hindi ka titigil ng masama, hindi ka magsasalita ng masama. Bakit gagawin mo ito para sa Allah? Tumarima ka, sumurrender tayo. Ipinagkaloob natin ang lahat para sa Allah. At hindi yung kagustuhan ng sarili natin. At ang sinasabing paglima ay pagbigay ng zakat, pag-aayuno at ang paglima ay sinasabi natin pag-hajj. So ito po ang paikli na sinasabi kung ano nga ba ang Islam. Katahimikan, kapayapaan, paggawa ng mabuti. Minsan may mga tao na nagsasabi,
Ano? Halimbawa, Kristiyano. Ano kung hindi ako mag-Muslim? Mabait naman ako kaysa sa isang Muslim eh. Maganda ang ginagawa ko pero ayaw ko tanggapin ang Islam. Ito po ang challenge natin sa mga kapatiran natin ng mga Kristiyano. Gumising po tayo, liwanagin natin ang puso natin, buksan natin ang puso natin at ating pag-iisip, magbasa tayo. Alamin natin kung ano ang Islam. Ano ang katuruan ng Islam? Dahil ang Islam lamang ang tunay na nag-iisang religiyon dito sa mundo na tanging tatanggapin ng Allah. Inna dina inda Allah Islam. Katotohanan, ang religiyon na tatanggapin ng Allah, religiyon ng Allah ay ang Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino man ang magtaguyod, maniwala o mag-iba ng religiyon, maliban sa Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya at sa araw ng paghukom kasama siya sa mga tangnan. So, ibig sabihin, kayo ng mga kapatid namin na mga dati ay Kristiyano na nag-Muslim, nagulat na ngayon sa katotohanan, magpasalamat tayo sa Allah dahil ang Allah ay nagbigay sa inyo ng gabay. Natanggap niyo ang katotohanan na ito ang tunay na religiyon ng lahat ng mga propeta nung nauna pa sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Hesus Kristo na pinapaniwalaan ng mga Kristiyano na bilang Diyos. Ito ay taliwas sa turo ng Islam, pinapaniwalaan natin siya bilang isang propeta, mahal natin siya, nire-respeto natin siya katulad ng pagmamahal at ng respeto na pinapakita natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilang panghuli mga kapatid, payo natin sa ating mga kapatiran ng mga Muslim, ipakita po natin ang tunay na pagka-Muslim sa salita natin, sa bawat kilos natin, at sa ating puso. Sa mga hindi pa Muslim, sana po magbasa tayo, liwanagin natin sarili natin, tanggapin natin kung anong tama, kung ano yung doon sa mali, huwag natin pagpasihan ng Islam doon sa mga Muslim na silang nagsasagawa ng Islam. Dahil sila ay mga Muslim na makasalanan. Tao sila na makasalanan. Titignan natin sa Islam ay kung paano ito isinagawa, isinagilos ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, because he is the mentor, he is the example to the humanity. He is the example to the Muslims to be followed. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tanging nating ehemplo sa bawat nating ginagawa. Kaya nga, sabi nga ni Jesus Christ, maski si Jesus Cristo sinabi niya, seek the truth, for the truth will set you free. Never judge the religion by its followers, but judge Islam, religion, by its scriptures and its teachings. Nawa po mga kapatid, naunawa natin sa puntong ito kung anong Islam. Pagnubayan tayo ng Allah, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, pagyamanin natin ang pagiging Muslim natin, palawakin natin ito sa pamamagitan ng mga magandang kilos natin, at sana po ay nakita natin ang ilang pag-alimbawa ng pagsakilos natin sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.